respeto ko, nawala yung respeto ko, nawala yung respeto ko. Wow! Ang tanong, kailan ka ba may respeto kay Yorme Isko Moreno? Ha? Nung pumunta ka sa City of Manila nung pandemya, isang bisis, sa loob ng 8 buwan, isang bisis lang? Natural. Tatakbo kang pagka-congressman sa iyong tutugtuwin party list eh. Ha? Nagpapabango ka. Nung tawag natin doon, manggagamit ka. Manggagamit ka, Sam. Ginamit mo lang si Yorme Isko Moreno. Aba, iba ito mga kuis mga gayas dahil ito para lang umangat, magpabango, hihilain at sisiraan ang ating buting Yorme Isko Moreno. Wow! Palagpakan! Kakaiba yung diskarte nito mga kuis mga gayas nung manghihila. Kala mo naman sa panghihila niya kay Yorme Isko Moreno, akala mo naman ikakaangat ng kanyang sorbe. Nga mga kuis mga gayas, buti pa yung panga at nguso nito umangat. Hindi ang score sa survey mga kuis mga gayas. So yan pong pag-usapan natin sa video ito mga kuis mga gayas. Mega love shoutout po sa ating lahat ha. Mega love shoutout to Ma'am Melcy, Ma'am Tis Pilahis, Ma'am Jen Fukuda, Ma'am Chirito Saki at sa mga kasama nating mga vloggers, KTV Pilipinas, I Love Isko, Riders for Life, Machi TV, Jeremy's Manilas TV mga kuis mga gayas. Yan po, pag-suporta po mga kuis mga gayas. At yan po pag-usapan natin sa video ito, itong pabida-bida mga kuis mga gayas na may galawang aktivista na Manila is not for sale. Kailan ba binintang may City of Manila? Kabilang yan sa kanyang panghihila pababa. Ayan, para umangat mga kuis mga gayas, maninira ng tao. Maninira kay Yorme Isko Moreno na buong akala niya maniniwala yung Manilinyo sa kanya. Ikinababagsak naman niya mga kuis mga gayas kasi alam naman kasi ng taong bayan kung paano po magtrabaho ang ating butihing Yorme Isko Moreno mga kuis mga gayas. Yan po pag-usapan natin sa video nito. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At please naman po, don't skip ads po. Maraming salamat po sa ating lahat. At pakiclick ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload natin mga kuis mga guys. So without a further ado, let's begin. Hi Dodoy Tek! Oy, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at pagpalay kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Oh, bida-bida, pasok. How do you feel about yung hindi pagkakaunawa nila Isko and Unang-una, wala po akong galit sa kanila personal. Actually, idol ko nga siya dati. Akala ko kasi, kagaya ninyo, akala ko rin magaganda yung mga proyekto. Pero nung nalaman ko yung mga pagbebenta, nalaman ko yung mga pangungutang, nawala yung respeto ko, nawala yung pagtingin ko. Wow. Ibig sabihin niyan, hindi taga Maynila yan. Kasi pag taga Maynila pa yan, alam niya kung saan napunta yung mga pira na inutang ni Yorme Isko Moreno. Bagsak na siya dyan mga kuis mga gayas. Sa interview na yan. Hindi siya taga Maynila. Pabida-bida. Pabida-bida lang siya sa Maynila at manggagamit mga kuis mga gayas. Itong lintik na ito mga kuis mga gayas. Parang nagamit lang yung pandemya, nagamit yung Maynila para sa personal na interes. Nakita ko yung mga proyekto, parang ampaw lang eh. Kumbaga, parang naglinis ka sa labas, pero yung loob madumi pa rin.
naging sanhi lang to ng katiwalian. Bilyong-bilyong pag Naging sanhi daw ito sa katiwalian. Ang tanong, may kaso bang korupsyon si Yorme Isko Moreno? May kaso ba? Saan yung ebidensya mo? Kasi sabi mo katiwalian. So ibig sabihin nun, sama na yung korupsyon mga kois mga kayas. O bakit hindi disqualified? DQ. Ha? Sa kanyang kandidatura sa pagka-mayor. Bakit? Ibig sabihin, malinis. Kita mo nga mga kois, ang ating buting Yorme Isko Moreno sa kapanahonan niya, nakatanggap nga ito ng Good Governance Awards mga kois mga gayas. Alam nyo ba bakit? Maliban dyan mga kois mga gayas, marami pa pong mga award na natanggap si Yorme Isko Moreno dahil sa pamalakad, sa kanyang pamalakad na gamit yung pondo ng pira ng sa kaban ng gobyerno sa tama mga kois mga gayas. Ha? Nagamit po sa tama sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno mga kois mga gayas. Iwan ko lang ngayon kung nagamit sa tama. Aba, hindi ko alam yan mga kois mga gayas. Ha? Hindi ko alam yan kung nagamit sa tama talaga ngayon. Basta sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, nagamit po. Makikita naman po yung naglalakihang mga kondo, hospital, paralan dyan sa City of Manila, Kalinisan, Manila Zoo, mga kuis, mga gayas. O, pagpapailaw. Sa panahon ng pandemya na talagang magastos po yon. O doon natin makikita kung gaano kagaling ang ating buting Yorme Isko Moreno. Di ba nito nakapabida-bida manggagamit mga kuis, mga gayas? Pare ng Maynila na wala, hindi natin alam saan napunta. Hindi ko alam kanino. Kita mo, hindi daw niya alam. Kasi hindi siya taga Manila eh. Alam ng Manilinyo doon ka magtanong kung saan nagamit yung inutang ni Yorme Isko Moreno. Hindi ka taga Manila kaya hindi mo alam. Tanungin mo sa mga Manilinyo. Doon ka magtanong. Alam nga namin eh, hindi kami taga Manila. Pero yung puso namin, suporta namin kay Yorme Isko Moreno. Hanggat andyan si Yorme Isko Moreno, andyan si Duterte palagi sa City of Manila nakatutok. Magkano? Ano ito? Bakit yung tinago? Hanggang ngayon, wala pa rin pong explanation niya. Ito yung pilit iniiwasan ng mga nagbenta. At ang nakakatawa pa. Kita niyo yung mga kuis, mga guys. Talagang paninira talaga mga kuis, mga guys. Hanggang ngayon daw, hindi alam kung saan nagasto. Pwede kang mag-do research. Research mo yung Facebook page ni Yorme Isko Moreno. Start noong 2019 hanggang 2022. Doon mo makikita yung matagal mo ng gustong sagot. Doon mo. Kasi hindi ka taga Manila di ba? Kaya bida-bida ka. Bida-bida ka kung saan nagasto. Andun, alam ng Manilinyo, hindi lang Manilinyo, alam ng buong Pilipino yan. Alam ng buong Pilipino. Alam ng buo yan. Buong buo. Ano pang klaseng buo? Hinanap mo. Alam ng, naku po, sang bayanan yan. Bakit? Transparent ang ating buting Yorme Isko Moreno. Pag-upo pa lang niya, first executive niya, order is transparency mga kuis, mga kayas. Kaya sa lahat ng ginagastos, uumutang yung pag-utang niya, sa bangko ng gobyerno, andun lahat yun, naka-live yun. Aminado pa nga doon si Ate Lacuna Mabot pa nga daw sila ng 3 AM o 4 AM sa kaka-aproba. Kasi hindi mo alam, kasi hindi ka taga Manila. Magtanong ka muna or do research. Mayaman ka, di ba? Mag-hire ka ng mga researcher dyan. Tapos i-research mo. Kasi kaya hindi mo alam. Hindi ka taga Manila. Napunta ka lang dyan dahil eleksyon na naman. Pumunta ka lang noon dahil nagpapabango ka. Siyempre, eleksyon ng 2022. Kasi tumakbo ka ng congressman sa yung party list na tutuktuin. Tama po ba ako, Manilinyo? Aba, tamang-tama. Dinadaan sa drama ngayon. Panoorin niyo ang mga proclamation rally at drama ngayon. Gusto kong malaman ng mga Manileño, gusto ko magising ho kayo. Huwag na ho kayo magpadala sa mga acting
Huwag na kayo magpadala sa mga drama. Best actor ho ito. Artista na artista. Para sagutin yung pagbebenta, ang sinasabi, ganito. Sam Versosa, pabalik-balik ka. Para ka lang sisimang nasirang plaka. Manood ka kasi. Oh. Mag-back watch video ka sa Facebook page ni Yorme Isko Moreno. Doon ang kasagutan ng iyong mga katanungang para kang sirang plaka. Ha? Ay, agenda mo lang nga pala yan, no? Kasi election. But, alam mo sa sarili mo kung saan nagastos yung mga pera na inutang ni Yorme Isko Moreno sa kapanahonan ng pandemic. Alam mo, bumisita ka doon eh. Puring-puri ka noon eh. Ito ho ang narrative at kwento. Kung kayo ay mga magulang, kung ikaw ay tatay, ikaw ay nanay, kung wala kang may pakain sa mga anak mo, anong gagawin? Totoo naman. Kung ikaw magulang, ay sa bagay, wala ka naman palang anak eh. Kaya nga hindi mo ranas eh. Kaya nga, advice ng mga manalinyo sa iyo, Sam Versosa, dumaan ka muna sa pagkapurok chairman, barangay chairman o barangay councilor, kundi XO. Tapos saka ka mag-city councilor. Tapos saka ka mangarap ng pagka-mayor para mararamdaman mo yung sikmurang gutom. Paano naman kasi? Hindi mo kasi ramdam yung mga mahirap eh. Anong gagawin ni Yorme Isko Moreno sa pandemic? Walang pundong naiwan si Hirap sa City of Maynila. Ano ipapakain niya sa 2 million na mga population dyan sa City of Maynila? Ano ipakain? Yung laway ni Yorme Isko Moreno? Hindi. Yung laway ni Yorme Isko Moreno, masasangla lang yon para makalikom ng pera, papakain sa mga Manilinyo, papatayo sa mga kondo, paralan at ospital. Hindi literal na yung laway ni Yorme Isko Moreno, yun ipapakain para mabusog yung mga utaw. Ubog ka ba? Ha? Sa bagay, ganun talaga pag walang alam mga kuis, mga gayas. Yan ba gusto nyo magiging mayor dyan sa City of Manila? Anong pagka-mindset niya? Sige nga, ipagpalagay natin. Ikaw yung mayor dyan sa City of Manila. Wala kang pondo. Anong gagawin mo? Nga? Hayaan mo lang mamatay yung mga utaw? Sa sobrang gutom? Hayaan mo lang ba? Bakit? Sapat ba yung binigay ng national noon sa panahon ng pandemya? Ititingnan mo sa panahon ng pandemya yung ibang bayan. Ha? Yung ibang bayan umaasa lang sa ayuda ng national. Anong nangyari? Maraming nagugutom. Sa City of Manila, sawa sila sa panahon ng pandemya kay Yorme Isko Moreno. Yan ang mindset, Sam. Ano naman kasi dumaan ka muna sa pagka-barangay chairman or city councilor or barangay councilor para malalaman mo kung anong ang sitwasyon doon sa baba. Dumiretso ka ng congressman, wala ka namang nagawa. Hindi mo alam ang sitwasyon, kung anong sitwasyon sa mga poor and the poorest person. Diba? English yun. Magbibenta ka at mangungutang. Tama ho ba, Nay? Tapos ang tatanungin mo, nanay, walang magawa kundi sabihin, tama, oo nga. Pero alam niyo po, kung ang alam niyo lang ay mangutang at magbenta, eh wala na akong mangyari sa Maynila. Mga kababayan ko Manileño, huwag na po tayo magpapadala sa mga ganitong drama, sa mga ganitong pambobola. Panahon Sa magugulat ka siguro. Kahit kami magugulat ang Pilipino, ang magugulat ang buong bayan. Kung nangungutang si Yorme Isko Moreno na walang napatayong ospital, paaralan at kondo dyan sa City of Manila. Kung may nagugutom sa panahon ng pandemic, magugulat siguro tayo kung saan napunta yung pera ni Yorme Isko Moreno. Magugulat tayo kung nangutang si Yorme Isko Moreno tapos yung Manila Zoo, ganun pa rin, sa pangit pa rin. O tingnan mo ngayon, pang world class ang ating
Pang first class, world class ang ating Manila Zoo dyan sa City of Manila. Ang sabi ko sa isa magugulat ka kung walang may pakitang resibo, ebidensya ang ating butihing Yormisco Moreno. Para magising tayo. Tagal na natin pinagluloko. Tagal na natin tinutulongis. Sa totoo lang, baligtad eh. Huwag na mo magpadala sa ganitong drama. Diretsuin na natin. Diretsong sagot, diretsong plano. Yan ang kailangan natin para magpagkaroon ng pagbabago sa Maynila. Sa pangalawang tanong mo, anong masasabi ko sa mga away nila? Maraming salamat. Dahil nalaman namin yung mga issues ninyo. Kita niyan mga kuis, mga gayas. Dapat, ini-interview ka sa Versosa. Maglatag ka ng iyong programa dyan sa City of Manila. Ang nilatag mo, puro paninira eh. Paninirang walang kabuluhan. Hindi maniniwala yung mga Manilinyo sa'yo niyan. Bakit? Kasi nungalingan yung mga sinasabi mo eh. Korupsyon? Saan banda? Masabi mong korupsyon kung walang makikitang mga kundo, paaralan, ospital at Manila Zoo dyan sa City of Manila. Nalaman namin yung mga ginawa ninyo dahil dati sila po yung magkasama. Sila'y nakakaalam ng sikreto ng isa't isa. Dahil sa pag-aaway nila, sinasabi ng isa yung problema, sinasabi niya yung mga maling ginawa ng isa, sinasabi naman ng isa yung ginawa ng isa. Actually, puro siraan. Siraan na sila na siraan. Kung sila hindi nila maayos, Siraan ang siraan daw. Tapos ikaw, panay panira. Wow, ayos. Magaling ka. mga sarili nila at ang grupo nila, paano nila ayusin ang Maynila? Ang sama na ito yung tinatawag na class. Paano daw ayusin ang Manila? Aba, napakaayos sa panahon ni Yormisco Moreno. Hakot Award. Maraming bumibisita dyan ng mga dayuhan sa City of Manila. Maraming ambasador na bumibisita kay Yormisco Moreno. Kaya nga maraming award, Hakot Award ng ating butihing Yormisco Moreno. Hindi lang pang Philippines, but pang international pa sa Versosa. Tandaan mo yan. Na pamumulitika. Personal na paninira, pati na ako nadadamay. Nadadamay na ako dahil naging kalaban na rin ako eh. Hindi naman ako lumalaban sa kanila eh. Ang pinaglalaban ko yung mga Manilenyo eh. Hindi sila tinitignan ko kalaban ko. Ang tinitignan ko kalaban, yung korap. Wow, hindi daw sila tinitingnan ng kalaban. O bakit pa naikapanera kay Yormisco Moreno? Hinihila mo pababa, akala mo naman maniwala yung mga batang Manila. Saan? O kita mo, pag wala kang ayuda, anong sumasalubong sa'yo sa inyong motorcade? Isko! 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 Dumadami lang tao mo pag may ayuda kang dala. Real talk yan, hindi yan kwentong barbiro. Hindi yan chismis. Real talk yan. Yung paglinis, hindi lang sa labas, hindi lang yung basura sa labas ng Maynila, pati yung basura sa loob ng City Hall. Yun ho ang... Hayaan mo, Sam. Hayaan mo. Matutupad dyan lahat ng wishes mo. Pag upo ni Yormisco Moreno, yung mga basura dyan sa City Hall, wawalisin lahat yan. Asahan mo. Kita nyo mga kois magayas. Sa lahat ng interview, halos puro paninira lang ang ginagawa nito kay Yormisco Moreno. Palakpakan. Salamat, Sam, dahil hindi ka naglatag ng iyong programa. Ay, butik, wala na palang itong programa ito. Yung mga programa pala nito, programa na ni Yormisco Moreno doon. Kaya pala, hindi niya binabanggit yung programa niya sa mga interview. Kasi kapikat eh. Nagawa na ng ating butihing Yormisco Moreno. Palakpakan. Yung pinagkakalandakan niya, AX, tupad, akap. Bakit? Siya ang chihuahua ng Kongreso ngayon. Naku po, Chihuahua ka. Ikaw pala yung aso dyan sa Kongreso.
Ang tahol lang tahol, mga kuis, mga gayas, naku po. Talagang nilabas po ni Yormes Comorino yung sakit na naramdaman niya noong sinigawan po siya ni Chihuahua, ni Joel Chua dyan sa may District 3 mga kuis, mga gayas, dahil ayaw po nito ni Chua na babalik ang ating buting Yormes Comorino. Bakit naman ayaw mo, Sir Joel Chua? O diba, pag walang isko, kung walang nakiusap na Yormes Comorino na huwag kang labanan, hindi ka mananalo pala. Ako po, yan pong matutunghayan natin sa video ito mga kuis, mga gayas. This video is credit to Channel Rage. Pag-isuporta po ni Channel Rage mga kuis, mga gayas. Yan, bago po tayo mag-umpisa mga kuis, mga gayas, I would like to shout out to Ma'am Elsie, KTV Pilipinas, Channel Rage, ayan. Machi TV, I Love Isko, at sa lahat ng mga isko niya, supporter vloggers, Rider for Life, Jeremy's Davis of Manila, Ma'am Tis Pilahis, Ma'am Jane Fukuda, Ma'am Chiri Tusaki, ay ilantik. Sorry. Nagigap na ito mga pusa, hayop tayo mga pusa. Ito Ma'am Chiri Tusaki at sa lahat ng mga school niya supporter vloggers. Ayan, kay Habulin ng Chicks, 31 Imbudol at sa lahat ng mga school niya supporter vloggers, mga kuis, mga gayas. So, without a further ado, let's begin. AX, Tupad, Akap. Bakit? Siya ang chihuahua ng Kongreso ngayon. Tapos siya, pinatakbo ko yung kapatid. Nanalo ko siya. Pinoto lang yun. Tama ba? Pinabalik ko siya. Ako siya. Pinababa ko yung kapatid. Nilagay ko yung department head. Nanalo, di ba? Majority floor leader na siya nung ginagawa lahat ng kami. Itong nakaraang eleksyon, pinakiusapan ko yung mga kusihan, huwag siyang labanan. Naku po. Eh kung may lumaban pala sa nakarang eleksyon, di pala mananalo yan. Tapos dyan mo makikita yung utaw na walang utang na loob, mga kuis, mga gayas. Na hindi marunong tumanaw ng utang na loob, mga kuis. Bakit? Kung walang Yormes Comorino, wala ka pala dyan sa Kongreso, Chihuahua. Tapos nung nagkausap kayo ni Yormes Comorino, sinisigaw-sigawan mo lang. Wow, nasana yung utang na ublo mo, Chihuahua. Bakit ka ganyan? Well, gagraduate din naman kayo. At hindi naman po kayo makakabalik dyan sa City of Manila. Dahil mananalo yan po. Yung may mahiwagang voice. Walang ba si Apple nito mga kuis, mga guys? Para siya naman na maging congressman. Nanalo, di ba? Yes. O ngayon, hindi ako naniningil ng utang na loob. At hindi rin ako maniningil. Dahil ang utang na loob ay kusang pinira. Ngayon, kung tumigas ang leeg niya, wala na akong magagawa doon. Kaya ko mag-move on sa buhay. Ang hindi ko lang matanggap. Importante kasi lahat dahil dito for me. Yung taong tumulong sa'yo, kaya mong sigaw-sigawan at duru-duruin at mura-murahin. Ano kaya? Ngayon, nangyari ba yun? Ginawa niyo ba sa akin yun? Paano siya sa buhay niya kung aminin niya o hindi? Pero alam na mga kusya niya. Bakit? Matapos sila akong duru-duruin. Ikinuwento pa niya kung mga kusya. Ngayon, matanong ko kayo. Kita nyo mga kuis, mga guys, kung gaano po kabastos yung Chihuahua na yung mga kuis, mga guys. Nagkwento pa, may pagkamaritis pala yan. O pagkamaritos pa sa kwento, sa lingwahe ni Yormes Comorino, ha? Kasi alam po natin yan, nakwento na rin yan sa ni Yormes Comorino, dyan, sa mga entablado, kung saan po siya
ay nag-speech na siguro siya lang at yung isa pang kaibigan nila. Tapos doon, nung nagpaalam siya na babalik siya, ayun, sinisigaw-sigawan siya ng tuta dyan sa kongreso mga kois. Papayag po ba kayo mga Iskonyas na gaganunin ang ating respetadong butihing Yorme Isko Moreno? Kung hindi yata pati Manilinyo hindi papayag niyan, kaya Chihuahua! Na 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 na. Naging masama ba ako sa'yo? Naging masama ba ako sa'yo? Kung ganun ako itrato, ano pa ang halaga niyo? Kaya, nandyan na yan. Okay lang yan, kahit magtulong-tulungan nila ako. Sanay ako mag-isa. Solong tagapagmana ko ng malaking lupain ng nanay ko. Lulubundukin na lumuusok pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Ginawa niyo kung ganito. Ngayon, nandiyan na yan. Ngayon, pinagkakalandakan niya, AX, tupad, akap. Bakit? Eh siya ang chihuahua ng Kongreso ngayon. Chihuahua ng kongreso. Siya aso, di ba? So siya yung tutaw aso ng kongreso. Nakapagpang di yata na kamali ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Bakit? Kita niyo naman yan kung paano yan magpabida-bida dyan sa kongreso. Ha? Tapos may ano pa yan siya, committee na hinahawakan. Nung kinumpronta naman ang ating VP Sara Duterte, di pala alam ang gagawin mga coach mga. So, mga Manlinyo, dahil kayo po ang may malaking kapangyarihan this coming May 12, local election. Pagkakataon nyo na iyan para makabawi sa Chihuahua ng Kongreso. At saka yung mga pinamimigay nila, pira din nyo yan. Binalik lang nila. Hindi naman yung bubunot ng sariling pira nila eh. Only Yorme Isko Moreno lang nabubunot ng milyones para ipamigay, pamahagi. Only Yorme Isko Moreno lang ang nakilala ko mga kois mga gaya. Yung mga yan, ako po, pira natin yan, pira nyo yan, na pinamahagi yung akap na yan, at yung tupad na yan, AX na yan, lahat ng ayuda na yan, tanggapin nyo. Dahil pira nyo yan, ha? Tapos, pagbuto nyo, ibubuto nyo yung may resibo. Yung bilis kilos, hindi yung biglang kilos lamang. Yung may maraming nagawa dyan sa City of Manila, mga kuis mo. Walang iba ang Yorme Isko Moreno, Chiatsinsa at ng buong Yorme's Choice palapakan. Patuloy natin. Para silawin kayo sa kahinaan natin. Ano ba kahinaan natin yun? Kailangan natin ng pera. Tama mali. Pero pagtibayin niyo ang loob niyo. Ngayon, nandiyan na yan. Magbobo na tayo. Pwede ba ako makisuyo? Total, natulungan na natin sila. Pwede ba maglagay tayo ng congressman? Tingnan niyo rito. Wala naman nagawa dito sa inyo yan. Ano nagawa dito sa inyo yan? Pag sabi kayo, baka may mali ako. Nibisita nga, hindi nga kayo nabisita ni Miguel eh. Pero pag eleksyon, pinapatawag kayo. Mahalaga kayo. Tama mali. Tapos yan yung biglang kilos. Sisilawin tayo ng pera. Tama mali. Pero itong ipinapapalit ko sa inyo sa kanya, kaya pumasok sa oblo. Kaya kayong bisitahin. Tapos siya, pinatakbo ko yung kapatid. Nanalo ko siya. Pinatakbo. So, klarong-klaro mga kois magayas kung sino yung tuta at aso dyan sa kongreso mga kois magayas. Manilinyo, mag-ingat kayo eh. Taga-district Trace, mag-ingat kayo eh. Baka po kasi makagat kayo ng aso na yan ha. Ay, bistado ka na, Chihuahua!
Wala ka ng puwang, wala ka ng lugar dyan sa City of Manila. Lumayas na kayo dyan, lahat kayo. Na mga grupo ni Simang, ha? So yan nga po kanina naganap po dyan sa mga district trace mga kuis mga guys, ha? Na, correct me if I'm wrong, trace po ba yan? Okay. Yan po yung kaganapan mga kuis mga gayas, dahil alam nyo naman mga kuis mga gayas na yung mga pabida-bida dyan ay talagang biglang kilos lamang sa panahon ng eleksyon. Tama? Ha? Di po yan makikita. Pagkatapos ng eleksyon mga kuis mga gayas, magpukulong-kulong lang po yan sa kanilang mga opisina. So yan nga po mga kuis mga gayas, kailangan po mananalo po ang buong Your Miss Choice. Bakit? Para po mapabilis yung mga programa na gagawin pa ni Your Miss Moreno, mga programa na tinanggal nila, at para mas madali sa pagbabalik ng mga programa ni Your Miss Moreno noon ay kailangan po ay yung mga Vice Mayor natin dyan, regular presiding officer, yung Vice Mayor na si Ma'am Chia Atchinsa, yung City Councilors mga kuis mga gayas, 9-0 po tayo mga kuis mga guys. Please vote straight po tayo mga kuis mga gayas, ha. Dahil alam na po natin yung mga ginagawa ni Your Miss Moreno ay para sa Manlinyo, kapaki-pakinabang sa mga Manlinyo mga kuis mga gayas. At sa District 1 natin Congressman hanggang District 6, vote straight po tayo. Yan Your Miss Choice mga kuis mga gayas. Dahil ramdam po natin, ramdam po ng Manlinyo kung paano magserbisyo ang ating butihing Your Miss Moreno mga kuis mga gayas. No question dyan, dahil may resibo, may nakikita po tayong mga ebidensya mga kuis mga gayas. Okay? Ayan. Para mapanood nyo po ng buo, ipi-play po natin to. Out po ako mga kuis mga gayas. Okay. Tapos siya, pinatakbo ko yung kapatid. Nanalo ko siya. Pinatakbo. Nodolangin. Tama ba? Pinabalik ko siya. Ako siya. Pinababa ko yung kapatid. Nilagay ko department head. Nanalo, di ba? Majority floor leader kasi yun. Ang ginagawa lahat ng utang. Itong nakaraang eleksyon, pinakiusapan ko yung mga kusihan, huwag siyang labanan para siya naman na maging congressman. Nanalo ba? O ngayon, hindi ako naniningil ng utang na loob. At hindi rin ako maniningil. Dahil ang utang na loob ay kusang pinira. Ngayon, kung tumigas ang leeg niya, wala na akong magagawa doon. Kaya ko mag-move on sa buhay. Ang hindi ko lang matanggap. Importante kasi lahat dahil dito po may yung taong tumulong sa'yo, kaya mong sigaw-sigawan at duru-duruin at mura-murahin. Ano kaya kayo? Ngayon, nangyari ba yun? Ginawa niyo ba sa akin yun? Alam siya sa buhay niya kung aminin niya o hindi. Pero alam na mga kusya niya. Bakit? Patapos sila akong duru-duruin. Ikinuwento pa niya kung mga kusya. Ngayon, matanong ko kayo. Naging masama ba ako sila? Naging masama ba ako sa kanila? Kung gano'n ako itrato, ano pa ang halaga niyo? Kaya, nandiyan na yan. Okay lang yan, kahit magtulong-tulungan nila ako. Sanay ako mag-isa. Solong tagapagmana ako ng malaking lupain ng nanay ko. Ulubundukin na umuusok pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Ginawa niyo kung ganito. Ngayon, nandiyan na yan. Ngayon, pinagkakalandakan niya, AX, Tupad, Akap. Bakit? Eh siya ang chihuahua ng Kongreso ngayon. Tama ba din? Para silawin kayo sa kahinaan natin. Ano ba kahinaan natin yun? Kailangan natin
niyo yung loob niyo. Ngayon, nandiyan na yan. Magbobo na tayo. Pwede ba akong makisuyo? Total, natulungan na natin sila. Pwede ba maglagay tayo ng congressman? Tingnan niyo rito. Wala naman nagawa dito sa inyo yan. Ano nagawa dito sa inyo yan? Pagsabi kayo, baka may mali ako. Nibisita nga, hindi nga kayo nabisita na ganyan eh. Pero pag eleksyon, pinapatawag kayo. Mahalaga kayo. Tama mali. Tapos sisilawin tayo. Sisilawin tayo ng pera. Tama mali. Pero itong ipinapapalit ko sa inyo sa kanya, kaya pumasok sa oblo. Kaya kayong bisitahin. Tapos siya, pinatakbo ko yung kapatid. Nanalo ko siya. Pinutulangin. Tama ba? Pinabalik ko siya. Ako siya. Pinababa ko yung kapatid. Nilagay ko yung department head. Nanalo, di ba? Pag-join yung Lidong National, ang ginagawa lahat ng utang. Itong nakaraang eleksyon, pinakiusapan ko yung mga kusihan, huwag siyang labanan. Para siya naman na maging congressman. Nanalo, di ba? O ngayon, hindi ako naniningil ng utang na loob. At hindi rin ako maniningil. Dahil ang utang na loob ay kusang pinira. Ngayon, kung tumigas ang leeg niya, wala na akong magagawa doon. Kaya ko mag-move on sa buhay. Ang hindi ko lang matanggap. Importante kasi lahat dahil dito pumili. Yung taong tumulong sa'yo, kaya mong sigaw-sigawan at duru-duruin at mura-murahin. Ano kaya kayo? Ngayon, nangyari ba yun? Ginawa niyo ba sa akin yun? Para siya sa buhay niya kung mamili niya o hindi. Pero alam na mga kusya niya. Bakit? Matapos sila akong duru-duruin. Ikinuwento pa niya ang mga kusya. Ngayon, matanong ko kayo. Naging masama pa ako sila. Naging masama pa ako sa kanila. Kung gano'n ako itrato, ano pa ang halaga niyo? Kaya, nandiyan na yan. Okay lang yan, kahit magtulong-tulungan nila ako. Sanay ako mag-isa. Solong tagapagmana ko ng malaking lupain ng nanay ko. Ulubundukin na umuusok pa. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyo. Ginawa niyo kung ganito. Ngayon, nandiyan na yan. Ngayon, pinagkakalandakan niya, AX, tupad, akap. Bakit? Eh siya ang chihuahua ng Kongreso ngayon. Tama mali? Para silawin kayo sa kahinaan natin. Ano ba kahinaan natin yun? Kailangan natin ng pera. Tama mali? Pero pagtibayin niyo ang loob niyo. Ngayon, nandiyan na yan. Magbobo na tayo. Pwede ba akong makisuyo? Total, natulungan na natin sila. Pwede ba maglagay tayo ng congressman? Tingnan niyo rito. Wala naman nagawa dito sa inyo yan. Ano nagawa dito sa inyo yan? Pagsabi kayo, baka may mali ako. Nibisita nga, hindi nga kayo nabisita na ganyan eh. Pero pag eleksyon, pinapatawag kayo. Mahalaga kayo. Tama mali. Tapos sisilawin tayo. Sisilawin tayo ng pera. Tama mali. Pero itong ipinapapalit ko sa inyo sa kanya, kaya pumasok sa oblo. Kaya kayong bisitahin. Sasampalin mo, tanod, nagsenyasal ng God first. Doon sa tanod na nasampal, huwag ka mag-alala. Nakabalik ako, sa City Hall ka na magtatrabaho. Yo, what's up, happy people? Sa mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat.
for today's video mga kuis mga guys. Ay naku po, talagang sadyang nakakaulol po yung Gio ha. Dahil bakit mga kuis mga gayas? Eh syempre pag tumanggap ka ng Gio, kailangan may kapalit. Ano yung kapalit? Syempre, dapat mong kontrolin yung mga utaw mo, mga tauhan mo. Sino mag-control? Siyempre, walang iba yung kapitan. Yan po ha, dahil po yan po ay si kapitan nung may isang tanod po na God first sign lang, ay naku po, sinampal. Eh baka marami na din magpapasampal dyan ha. Dahil bakit? Ay, naku po, yung nasampal po ay bibigyan ng trabaho ni Yorme Isko Moreno dyan sa City Hall. Deserve naman po niya dahil po may tapang po yung XO natin. Bakit? Eh syempre po sa kabila ng mga ginagawa, panggigipit ng mga kalaban ni Yorme Isko Moreno ay hindi po siya nagpapatinag at nagpapakita po siya ng suporta na God first. So ibig sabihin na Yorme's choice mga kuis mga gayas. So yan pong pag-usapan natin sa video ito. But without further ado mga kuis mga gayas, I would like to thanks and shout out po to Ma'am Melcy and Ma'am Tis Pilaes. Ay napaka-generous po nila sa lagi po nilang pagpapalipad. At syempre, mag-shout din po tayo sa ating mga co-vloggers mga kuis mga guys. Walang iba, KTV Pilipinas, Ma'am Melcy, ayan, Riders for Life, ayan, Jeremy's TV's Manila, Machi TV, WaluTube, ayan, at sa lahat ng mga Iskoyan supporter vloggers, mga kuis mga gayas. At this video is credit to Channel Reels. Pag-support na po sa kanyang YouTube channel at kay Jeremy's TV's of Manila mga kuis mga gayas. Credit this video for him mga kuis mga gayas ha. At big love shoutout din po sa lagi pong sumusuporta at walang sawang nanonood palagi at nagkukomento. Yan po si Ma'am Melcy, Ma'am Tis Pilahis, ayan po. Si Ma'am Cherry Tusaki, Ma'am Jen Fukuda. Ay maraming salamat din po kay Ma'am Jen Fukuda sa kanyang membership mga kuis mga gayas ha. Si Habuli ng Chicks, 31 Imbudol, ayan, lagi po yung nagkukomento at sa lahat ng mga commenters natin mga kuis mga gayas. At alam niyo man po na nag-reply po ako bilang isang na-appreciate ko po lahat ng iyong mga ginagawang pagsuporta kay Yorme Isko Moreno at sa channel ko mga kuis mga gayas. So mega love shoutout po sa ating lahat. So without a further ado, let's begin. Sasampalin mo, tanod, nagsenyas lang ng God first. Doon sa tanod na nasampal, huwag ka mag-alala. Nakabalik ako, sa City Hall ka na magtatrabaho. Ito paalala ko lang sa mga barangay official, kasi may napalitan ako dito, may sinampal na tanod dito. Dahil nag-cut first lang, sinampal ng chairman. Ha? Kayo, kung gusto nyo Kita niyo mga kuis mga guys kung gaano na po sila kadesperado mga kuis mga guys. Bakit? Bakit sila desperado? Kasi malapit na po yung paghuhukom. Wala na pong isang buwan mga kuis mga gayas. At bakit? Mapipressure po talaga sila. Bakit? Pag hindi na nanalo yung kandidato nila tapos tumatanggap sila ng GOs, yari po sila. Pero kung ako sa inyo, total hindi naman po makakabalik yung amo nyo, hayaan nyo na po. Total kumikita po kayo. Hayaan nyo po yung taong sumusuporta sa mga Yorme's choice. Kasi wala po kayong magagawa niyan. Kasi kung ano yung nasa sarili nila, kung ano yung nararamdaman nila sa panahon ng pandemya, yun din po ang kanilang iboboto. Kaya yung chairman dyan na si Boy Sampal, naku po, marami na kayo. Marami na kayo ha. Nabi naman ay si Yorme Isko Moreno, hindi po yan magtanim ng sama ng loob, pero di rin po yan makakalimot. Bakit? Bakit pa man kayo pagbigyang pansin? Mga tulunggis kayo. Lumalabas na yung tunay nyong ugali pag may pera mga kuis mga gayas. Siyempre, ang pagtunang pansin ni Yorme Isko Moreno, yung taong tapat. Gaya nga sinasabi ni Yorme Isko Moreno, siya yung tapat at totoo. Yung tapat kay Yorme Isko Moreno, yung hindi nasisinag ng pera mga kuis mga gayas. Bakit? Kasi pag nasisinag ka ng pera mga kuis mga gayas, yung consequences, yung kapalit niyan is yung
darating na panahon. Ano yon? Yung mga bata po natin, kasi alam po natin, nag-aaral po yan. Alam naman po natin, yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno, kapakanan po sa mga bata at dulat-dulo Manileño dyan sa City of Manila. Kung mapapatinag tayo sa pira mga kois, mga gayas, wag po nating ibigay sa alanganin yung isang bayan po natin mga kois, mga gayas. No? Dahil kawawa yung mga lulat-lulo, yung mga estudyante po natin dyan sa City of Manila. Kaya nga, naramdaman at naranasan na nga ng mga lulat-lulo at mga estudyante noong hindi si Yorme Isko Moreno nakaupo dyan sa City of Manila. Bakit? Kasi akala naman kasi ni Yorme Isko Moreno na lahat ng programa niya ay susundin at ipapatupad ng kasalukuyang administrasyon. Ngunit nakakamali po talaga si Yorme Isko Moreno. Dahil naman kasi nangangako yung pala pangakong napako mga kois, mga gayas, no? Sa kabila kayo, walang umaawat sa inyo. Talagang ang JO nakakaulol ng utak. Sasampalimutan, no? Nagsenyas lang ng God first. Huwag kayong nangingila! Huwag kayong nangingila. Tama po. Kung anong gusto ng tao, huwag niyong pakialaman. Huwag niyong pakialaman kasi di niyo maukontrol. May pera kayo. Tatanggapin yan ng Manileño mga kois, mga gayas. Pero nangako din naman sila na yung ibubuoto nila yung totoong bilis kilos. Yung may gawa, hindi yung puro pabida-bida lamang, puro paninira. It's yun sa kanila. Kasi ramdam nila kung paano po mamumuno ang ating buting Yorme Isko Moreno at ramdam nila na hindi sila pinabayaan nung panahon ng pandemic. Kaya nay, ako, real talk lang Pag ang kagawad nyo, chairman nyo, inaalok kayong iboto yung kabila, tanungin nyo, magkano, JO? Kasi real talk. Ako talaga, binababoy yung gobyerno, Totoo lang. Sasampalimutan, Balik na si Yorme! hindi ka ba naman nauulol? Mamili ka ng katapat mo, pagbibigyan ka namin. Ayan na, nakatikim ka na tuloy, chairman. Wag mong tulunggusin, wag yung tulunggusin yung Manileño. Hayaan nyo sila, wag niyong kontrolin. Bakit kayo tumatanggap kasi ng GO? Nakakaulol nga yan. So ngayon, napipressure kayo. Yung tauhan nyo, ayaw nyo gusto. Ayaw nyo mag-God first. Ayaw nyo papuntahin dyan sa mga caucus ni Yorme Isko Moreno. Wala kayong magagawa Mahal na mahal at respetado ang ating buting Yorme Isko Moreno. Kayo na lang po, sarilihin nyo na lang po yung GO nyo kasi kayo lamang kumikita niyan. Yan yung utaw, yan yung taong bayan kung sino susuportahan. Kasi pagdating sa finals, magkita-kita rin kayo dyan. Magkita-kita rin kayo. Huwag yung tulunggusin yung mga Manileño. Hayaan nyo dahil maraming nagmamasid sa inyo yung mga taong may prinsipyo at hindi talipandas. Tandaan mo yan. Baka pagdating ng panahon, maalanganin kayo ng buong pamilya nyo. Bakit? Dahil din yan sa mga ginagawa nyo hindi mabuti. Masama kayong ihimplo sa bayan. Dapat talaga putulin na yung pag-ugaling mga ganyan. O ngayon, nabisto na kayo. Nananakit kayo ng tao. Ayan, nakarating kay Yorme Isko Moreno. So, bye-bye na rin. Ganun talaga Kasi tinulunggis nyo yung taong bayan. Mahal na mahal ni Yorme Isko Moreno yan Kaya nga, may Isko Morenong bumalik. Dahil sa Manileño. Tapos, kukontrolin nyo, sasaktan nyo. Wow! Siga nyo, ayan. Sabi ni Yorme Isko Moreno, umanap kayo ng katapat nyo. Sabihin nyo lang kay Yorme Isko Moreno.
Hindi kita makakalimutan. Doon sa tanod na nasampal, huwag kang mag-alala. Nakabalik ako. Sa City Hall ka na magtatrabaho. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Nakasampal din daw siya. Yorme Isko Moreno, nasampal din kami. Natatawa ko rito sa video ni Channel Riza to eh. Si Kuya Machi yata yung sa gidli niya eh. Nasampal din daw siya. Patuloy muna natin saglit. Sino dyan ba magpapasampal na rin kami? O chairman, may magpapasampal na rin. Mabinta yung tambol nila eh. Kita mo mga coach mga guys, kahit yung ganong kaparaanan mga coach mga guys, para makapag-suporta lang sila kay Yorme Isko Moreno. At isa pa dyan mga coach, pansinin nyo yung Yorme's Choice na yung billboard sa gilid. Ha? Tinanggalan po nila ng ilaw yan. Ganon po sila ka-bitter pa sa bitter guard mga coach mga guys. Na hindi nila alam sa lahat ng mga katulunggisa nilang ginagawa kay Yorme Isko Moreno, mas lalong nagagalit yung taong bayan, mas lalo pong hindi aangat yung survey nila mga kuis mga gayas. Pilto po yan. Bakit? Kasi alam ng tao alam ng utaw na kahit kanino mang dyan sa City of Manila, kung sino lang yung chairman na gumagawa ng mabuti. Kung hindi ka naman tulunggis sa chairman na iyan, ayan, pinasok ka na sa lugar mo. Ayan na po si Yorme Isko Moreno. Pinatayan pa ng ilaw yung Yorme's Choice. Tingnan nyo, ganun po sila kadesperado mga kuys mga gayas. Nako, huwag kayong magpadala dyan sa leader nyo. Yan kasi tanggap kayo ng GO na hindi naman karapat dapat. Hindi naman karapat dapat yung GO nyo. Nung hindi pa eleksyon, dili-dili yan, di ba? Ngayon lang yan updated at may pabigas pa. Shout out to Kumilik. Ano na? Ano na? Totoo lang. I love you, Yorme! Palibasa kasi maliit na tao. Tandaan nyo, naging basurero ko. Tama! Mahirap maging mahirap. Pati ba naman yung personal niyang paniwala, sasakupin mo dahil nauulol ka na sa JO? Hindi, totoo. Naano na ako, napag-abag ako Para bang, sino magtatanggol doon? Si Yorme! Hindi, totoo lang. Hindi kita makakalimutan. Magkikita rin tayo sa finals. Yari ka na, chairman, ha? Makikita din kayo sa finals. Mukhang hindi ka na yata papakita sa finals. Kasi tagilid Tagilid yung amo mo Bakit? Bistado Bistado yung biglang kilos sila Nagtatrabaho lamang, nagpapakita lamang, bumababa lamang sa mga barangay-barangay dahil eleksyon. Ang tanong, saan sila? Saan sila nung pagkatapos ng eleksyon nung nanalo sila? Nga. Hindi nga daw halos lumalabas sa mga opisina. Hindi nga daw halos magpapasok sa kanyang opisina. Tapos nagpapabudol kayo sa ganyang mga leader. Aba wow! Bigyan ng jacket yan. Dito tayo sa kwentong may kwenta, mga kuys, mga gayas. May resibo. Hindi lang kahambugan. Sa iba kasi, kahambugan. Yung lahat ng mga sinasabi ni Yorme Isko Moreno. Pero para sa amin, hindi Bakit? Kahambugan lang yon kung yung mga pangako ni Yorme Isko Moreno na hindi natupad. Pero lahat ng pangako ng ating buting Yorme Isko Moreno, yan dyan Tirik na tirik Ano yun? Kundo, ospital, paaralan, kalinisan, Manila Joe, mga kuys, mga gayas. Kita mo yan? Kumanda kayo! Babalik tayo! Pinatayan mo pa ng ilaw yung Yorme's Choice,
Okay. O na, itay, Si mga kois, mga gayas. Pati ba naman yung caucus, talagang pupolitikahin nila mga kois, mga gayas. Kasi ganun po sila, kadesperado mga kois, mga gayas. Bakit? Hindi na sila makakabalik eh. Lahat nilang mga katulunggisan, gagawin po talaga nila. Yung kasamaan, gagawin po talaga nila para mananalo, kumapit sa kalang pwesto na hindi naman sila karapat-dapat mga kois, mga gayas. Bakit? Hindi naman. Sisigaw yung taong bayan na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno, bumalik ka na kung ramdam nila yung pamamahala nila. Ngayon, kailangan na po nila yung 24/7 na pamala ng City of Manila. Bakit? Dumadami naman po yung mga tulunggis dyan. Especially dyan sa may road din, mga kois, mga gayas. Wala na yan noon. Sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, laging may nagbabantay dyan, mga kois, mga gayas. Pero ngayon, andyan naman yung mga rugby team, andyan na naman. Ginawa namang bahay yung mga plaza dyan, mga kois, mga gayas. Sino bang gaganahan ng mga turista o foreigner na papasok o mamamasyal dyan sa City of Manila na mabalitaan lang naman nila, tinutulunggis, sinuhold up ng mga rugby team, ng mga pasaway dyan sa City of Manila, mga kois, mga gayas. Sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, pinagahakot yan, pinaguhuli yan, nilagay sa mga akma at tamang pasilidad ng gobyerno para tumino umayos. Ayan, nakawala na naman. Bakit? Hindi na bigyang pansin eh. Iba kasi yung binibigyang pansin nila mga kois, mga gayas. Kaya nawawala na po sila sa linya. Ha? Oh. I think mga kois, mga gayas, pag upo ni Yorme Isko Moreno dyan malalaman kung saang departamento na may maraming korupsyon. Kasi nga, hindi naman basta-basta na makapasok si Yorme Isko Moreno dyan sa City Hall. Bakit? Ayun ako, galit na galit pala yung asawa ng mayor natin. Nung bumisita si Yorme Isko Moreno dyan, ikaw ba naman pagsabihan, bakit ka andito? Hindi ka na mayor. Tignan mo kung gaano kagarapalan yung ginawa nila dyan, mga kois, mga gayas. Sila yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Beruin mo, natili sila dyan dahil kay Yorme Isko Moreno. Tapos ngayon, tinulunggis lang nila, mga kois, mga gayas. Nanalo yung iba dyan, congressman, city councilor, yung mayor, yung vice mayor, nang dahil kay Yorme Isko Moreno. Totoo naman yan. Aminado pa nga sila noon, mga kois, mga guys eh. Pero ngayon, wala. Lahat ng mga buting nagawa ni Yorme Isko Moreno noon, ngayon, napakasama na po. Kita nyo kung gaano sila kabalimbing. Kung gaano sila katulunggis. Mga kois, mga gayas. Yung sinasabi ni Ma'am Elsie na dalawa ang muka. Correct me if I'm wrong, kung si Ma'am Elsie po ba nagkomento noon sa ating live, na dalawa yung muka nila. Totoo naman po talaga. Kasi pag hindi pa dalawa yung mukha nila, kung ano yung nakita nila kay Yorme Isko Moreno noon, yun din sana sasabihin lang ngayon. Pero taliwas po yung mga pinagsasabi nila ngayon, mga kois, mga gayas na. Ayun, pag-i-komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video, mga kois, mga gayas, no? At maraming salamat sa hindi nyo pag-skip ng ads, mga kois, mga gayas. At maraming salamat sa umabot sa dulo ng ating video, mga kois, mga gayas. So, paalala lang po talaga, no? Dapat po, Yorme's Choice, vote straight po tayo, mga kois, mga gayas, para mapabilis yung mga programa o yung mga programang sinimang nila na gustong ibalik ni Yorme Isko Moreno. Kailangan po nating vote straight po tayo. 9-0, mga kois, mga gayas. Gaya ng dati, ha? Mas yung gagawin natin ngayon, ha? Okay? At pag-suporta din sa ating mga co-vloggers, Iskonian vlogger supporters ni Yorme Isko Moreno. Ayan po si Ma'am Elsie, KTV Pilipinas, Machi TV, Waluchu, Brothers for Life, ayan, Jeremy Davis of Manila, Charles Ridge, ayan, mag-suporta po. At maraming salamat din po sa walang sawa niyong pagsusuporta. Ayan, si Ma'am Jane Fukuda, Ma'am Chiri Tuzaki, ayan, Habulin ng Chicks, 31 in Budol, ayan, Ma'am Aurea Consino at lahat. Hindi ko man po kayo maisa-isa pero alam nyo na yan. Diyan sa comment section lagi po ako nakamonitor dyan. Okay?
So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.